Nagpalakpakan ang lahat ng lumuhod ang lalaki, hanggang sa magsimulang magbasa ng malakas ang babae. Ngayon ay kaarawan ng kanyang boyfriend, at nagaganap ito sa pinakamalaking hotel, na may magagarang chandelier, 5 layer ng cake, at 200 bisita. Pinlano niya ang lahat ng ito. Sinabi niyang para talaga ito sa kanyang boyfriend, pero ang totoo, para talaga ito sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, tumayo ito at ngumiti na tila kinakabahan habang hawak ang isang baso ng champagne sa kanyang kamay. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa akin, sabi ng lalaki at lumuhod. Papakasalan mo ba ako? Sumabog ang palakpakan at hiyawan ng karamihan. Lahat sila ay naglabas ng mga telepono. Ang ilan ay lumuluha, pero hindi sumagot ang babae ng oo. Kinuha niya ang isang papel sa kanyang handbag at binuklat ang nakatuping papel. Bago ako sumagot, nanginginig niyang sabi, "Hayaan mo akong basahin ang nakasulat sa papel na ito." Pagkatapos ay nagsimula siyang magbasa. Sinabi mo kay Melissa na distraction lang ako. Sinabi mo kay Leah na hindi ako mabubuhay nang wala ka. Sinabi mo sa kapatid mo na napakaswerte ko sa'yo. Natahimik ang buong paligid. Ngunit ang hindi mo sinabi sa lahat ay binabayaran ko ang renta mo sa loob ng maraming buwan. Tinulungan kitang itayo ang iyong negosyo at itinago ang iyong mga sekreto hanggang ngayon. Ang lahat ay nagulat. Nahulog ang mga baso sa kanilang mga kamay. Tinupi niya ang sulat at tiningnan ang lalaki sa mga mata. Kaya hindi kita pakakasalan. Dahil sa wakas naalala ko na ang halaga ko. Umalis siyang pumapalakpak. Nanatili ang lalaking nakaluhod. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ni isang nakatingin. Ang aral sa kwentong ito, ang pag-ibig na walang paggalang ay isang bilangguan na pinalamutian ng mga bulaklak. Huwag kailanman malito sa isang spotlight na may senseridad. Ang tunay na proposal ay nagsasaad kung paano kanila tinatrato sa dilim. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas nakakagulat na mga twist sa totoong buhay.